Good day guys! YP Dada TV. Eto, na-crave ako sa sinigang sa miso. Tara, luto tayo. Eto nga pala yung pinamili kong isda. Ulo ng isda to ah. Nakalimutan ko na anong tawag dito sa isda na to. Pero ulo to. Alam ko nakapagsigang sa miso na ako dito before. Kaya sinubukan ko ulit. Nugasan ko muna sila isa-isa kasi medyo madugo-dugo pa. Para hindi malangsa pag naluto na. At nang malinisan natin lahat isa-isa, iprito na natin. Kasi mas masarap ang sigang sa miso pag napiprito. Nice. Ito nga para siya nung hindi ko pa napiprito. May asin na siya at saka paminta. Para kahit papano may lasa na. Wow! Ayan, napirito na natin lahat. So gawin natin, mag-chop naman tayo ng mga ingredients na. Luya, sibuyas, bawang, at kamatis. Ayan ang mga aromatics na ilalagay natin. Ito nga rin pala ilalagay natin mga sangkap po. Bok choy, sigang sa miso, siring green. Yan ang pwede nating isahog sa kanya. Tara, isalang natin sa salutuan. Ang unahin natin, syempre yung mantika. So dapat mainit na muna siya bago natin siya ilagay ang mga aromatics. Inuna ko ito yung luya kasi mas gusto ko yung lasang-lasa yung luya dito eh. Pa-brownish lang natin siya. Tapos isusunod na natin dito yung muna talaga sa paggisa, ang bawang. Yan, pa-brown-brown din natin ang bawang ha. Mas masarap din siya pag toasted na eh. Tapos isusunod na natin yung sibuyas, ang kapartner niya. So ganun na ako mag-isa pag sigang sa miso, luya, bawang at sibuyas. Iuhuli ko yung kamatis. Sa kamatis naman, kailangan nito yung medyo malambot na siya, medyo dull na siya. Saan natin ilalagay ngayon yung mga pinagprituhan natin. Yummy! Hahaluin lang natin saglit yan para yung mga aromatics na nilagay natin, magsama-sama sila. Nilagyan ko na rin para ng asin yan, paminta, para medyo kahit papano matanggal ang langsa. Nilagyan ko na rin ng patis, para may panlasa na. So, halo, yan. After natin mahalo-halo, eto, lalagyan na natin siya ng tubig para pansabaw. So, hindi natin siya papaapawin. Dapat yung sakto lang kung hanggang saan yung pinagprituhan mo. Tapos, tatakpan natin. So, pakukuluin muna natin siya siguro mga 5 to 10 minutes. Yan, tingnan nyo, kulong-kulo no. Ang sarap na. Amoy pa lang yan ha. Nung binuksan ko, nangangamoy na siya. Wala pa nga pala siyang sigang sa miso dyan. So, takpan ulit muna natin. At habang pinapakulo na natin, eto, i-ready na natin yung sigang sa miso. Ito yung nabibili sa palengke na tagda 5 piso lang ha. Pero, pampalasa at maasim na rin to kahit papano. Dapat mainit na tubig pala. So, para matunaw siya. Eto, lalagyan na natin siya ngayon. Kasi medyo mabilis maluto lang naman tong isdang to. At pagkatapos natin ilagay natin yung powder niyan, isusunod na natin dito yung nor sinigang sa miso. Isa sa nagbibigay ng panlasa at pampaasim sa kanya. At eto na, malapit na siya maluto kaya ilalagay na natin yung sili pang sigang. Pangtanggal ng sa pa rin naman siya kahit papano. At pag nalagay na natin ang sili pang sigang, takpan muna natin. Pakuluin muna natin ulit at sunod na ilagay na natin yung gulay na bok choy. Bok choy nga pala nilagay ko rito at hindi yung isang uri ng gulay. Ano ba yun? Yung gulay na... Ayun, yung pangkaraniwang, yung gulay na mustasa nilalagay. Pero mas nakikinibaw sa bok choy na ilagay. At nang nailagay natin lahat ng sangkap, tikman muna natin to kung anong lasa. Para sa akin, maasim na. So, pakuluin na lang natin ito ng mga 1 to 2 minutes. Then, after nun, tara, kain na tayo. Sigang sa miso. Wow! Thank you for watching, guys. Please like, follow, and share YP Dada TV.